Sa Paris, isang propesyonal na hitman na kilala lamang bilang killer ang gumugol ng maraming oras sa pagsilip sa bintana sa isang lumang silid, naghihintay na dumating ang kanyang target sa hotel sa kabilang kalye. Iniiwan lamang niya ang kanyang upuan upang uminom ng tubig at mag-ehersisyo. Isang hapon, lumabas ang killer ng gusali upang bumili ng pagkain. Nagkunwari siyang turistang Aleman dahil palaging iniiwasan ng mga Pranses ang mga tao na yon. Matapos matiyak na nasa tamang lugar pa rin ang kanyang target, kumuha ang killer ng pagkain mula sa McDonald's at tinawagan ang kanyang handler na si Eddie. 5 araw na ang nakalipas at pagod na siyang maghintay, ngunit hindi pa rin alam ni Eddie kung kailan darating ang target. Kinagabihan, inihahanda na ng killer ang kanyang sniper rifle, at matapos bantayan ng kaunti pa ang hotel, nagsipilyo ang killer at sinigurado na walang may iwan sa kanyang DNA. Pagkatapos ay humiga siya sa mesa para matulog at ginising siya ng kanyang alarma sa relo kada 10 minuto para mabantayan niya ang hotel. Sa kalagitnaan ng gabi, nakahinga ng maluwag ang killer nang matuklasan na sa wakas ay nakapasok na ang kanyang target sa kwarto ng hotel, kaya inihanda niya ang kanyang armas at itinaas ang mesa para maging suporta. Sa hotel ay isang babae ang sumasayaw at nagtatanghal para sa target, naghintay ang killer ng tamang sandali para tuluyang bumaril. Ngunit sabay na humakbang ang babae papalapit at sa halip ay siya ang tinamaan ng bala. Gusto niya ulit bumaril pero nagmamadaling isinara ng mga bantay ang mga kurtina. Ngayon, wala nang ibang magawa ang killer kundi kunin ang lahat ng kanyang gamit at umalis ng gusali. Sumakay siya sa kanyang motor at umalis bago pa dumating ang mga pulis. Habang nagmamaneho siya sa lungsod, itinapon ng killer ang kanyang mga gamit sa imburnal at sa truck ng basura. Naririnig niya ang papalapit na sirena ng pulisya, kaya kinailangan niyang gumawa ng ilang biglaang pagliko at magmaneho pababa ng hagdan upang matagumpay na makatakas. Sa kalaunan ay narating niya ang ilog, kung saan niya iniwan ang kanyang motor at itinapon ang kanyang helmet sa tubig. Sa isang gasolinahan, ginamit ng killer ang banyo para magbihis at mag-ahit, sinigurado niyang nalinis ang lugar bago sumakay ng taxi papuntang paliparan. Bago pumasok sa loob ay itinapon niya ang huling bahagi ng kanyang sandata sa basurahan. Ito ang unang pagkakataon na nabigo siya sa isang misyon kaya labis siyang kinakabahan. Nang tignan siya ng aso ng pulis, nagmamadali siyang pumunta sa banyo upang mag-relax at kumalma. Sunod niyang tinawagan si Eddie na pinagalitan naman siya dahil sa kanyang pagkabigo. Binabaan ng killer ang telepono sa kalagitnaan ng pag-uusap at sinira rin ang teleponong ito. Matapos ipakita sa mga empleyado ang peking ID na kasama ng kanyang tiket, sumakay siya sa eroplano. Habang naghihintay ng pag-alis, napansin niya ang isang kainahinalang lalaki na nakaupo sa malapit. Paglapag pa lang niya sa susunod na paliparan, bumili agad ang killer ng isa pang tiket gamit ang bagong pagkakakilanlan. Nagulat siya nang matuklasan na nandito rin ang kainahinalang lalaki, kaya nagpasya siyang ipagpaliban ang kanyang flight sa susunod na araw. Sa isang hotel, umupa ang killer ng kwarto para sa gabi at umorder ng pagkain. Kinabukasan, lumipad siya patungong Dominican Republic at nagmaneho ng kanyang jeep papunta sa kanyang taguan sa gitna ng gubat. Sa bakod, laking gulat niya nang makakita ng mga bakas ng paa at upos ng sigarilyo. Kinuha ng killer ang kanyang baril at tumalon sa bakod upang tumakbo patungo sa bahay. Tiningnan ng killer ang kusina at nakakita ng ilang kutsilyo sa sahig katabi ng mantsa ng dugo. Maya-maya ay nakatanggap siya ng tawag at pagkalipas ng ilang minuto ay nakarating siya sa ospital kung saan dinala ang kanyang kasintahang si Magdala. Ibinalita sa kanya ng kapatid nitong si Marquez na isang lalaki at isang babaeng killer ang pumasok upang tanungin at pahirapan si Magdala. Lumaban siya at nagawang saksakin ng lalaki sa binti. Pagkatapos ay nakatakas siya sa pamamagitan ng pagtakbo sa bintana. Nakatakas ang mga killer sa pamamagitan ng pagsakay ng taxi. Iniisip ni Marquez na hinahanap ng mga ito ang killer at tinangka siyang patayin dahil isa siyang saksi. Tiniyak ng killer kay Marquez na hindi na ito mauulit. Pagkalipas ng ilang oras ay ipinaalam ng isang doktor sa killer na si Magdala ay dadalhin sa isang pribadong ospital gaya ng hiniling nito. At sa sandaling iyon ay nagising si Magdala at agad na tiniyak sa killer na wala siyang sinabi sa mga sumalakay. Sa bahay, naghukay ang killer sa hardin at kinuha ang kanyang iba't ibang mga armas. Inilagay niya ang lahat ng mga ito kasama ang kanyang mga peking ID bago sumakay sa kanyang sasakyan upang magmaneho sa paligid ng lungsod. Hinahanap ang taxi na inilarawan ni Marquez. Matapos ang ilang oras na pagmamaneho, wala pa rin siyang makitang kahit isang palatandaan. Kinagabihan, pumunta siya sa kumpanya ng taxi at pinagbantaan ng manager para ma-access ang sistema. Sa isang mabilis na paghahanap, natuklasan na isang lalaking nagngangalang Leo ang naghatid sa mga killer papunta sa kanyang bahay.
Kumuha ang killer ng pera mula sa isang kahon at naghagis ng ilang bagay para magmukhang pagnanakaw, kaya naiwan ng manager na nakatali sa sahig. Kinabukasan, naghintay ang killer sa labas ng kumpanya ng taxi hanggang sa makita niyang lumabas si Leo sakay ng kanyang taxi at sinundan ito sa bayan. Nagpanggap ang killer na isang turista at sumakay sa taxi ni Leo, tinutukan niya ng baril habang sinasabihan itong magpatuloy sa pagmamaneho. Tinanong siya ng killer ng tungkol sa mga killer. Inamin ng natatakot na si Leo na mukhang mga kriminal ang dalawa ngunit pinasakay niya pa rin sila dahil kailangan niya ng pera. Napansin niyang dumudugo ang binti ng lalaki ngunit ayaw nilang pumunta sa ospital, kaya ibinaba sila ni Leo sa paliparan ayon sa kanilang hiling. Pinahinto ng killer si Leo sa isang abandonadong lugar sa ilalim ng tulay at binaril ito sa ulo. Pagkatapos ay lumipad siya patungong New Orleans, kung saan siya umupa ng van para magmaneho papunta sa kanyang storage unit. Kumuha siya ng mas maraming ID at baril mula sa isang ball at mga bagong plaka ng van. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang tindahan ng hardware para bumili ng ilang kagamitan. Sa lungsod, nagpanggap ang killer na isang deliveryman at pumasok sa isang gusali kung nasaan si Eddie at ang kanyang sekretaryang si Dolores. Sa loob, takot na takot ang sekretarya ni Eddie nang makita itong dumating na may hawak na baril. Kinuha ng killer ang kanyang computer at telepono bago pumunta sa opisina ng kanyang handler na si Eddie. Pagkatapos ay isinara ng killer ang pinto at tinanong kung sino ang dalawang killer sa kanyang bahay. Ipinaliwanag ni Eddie na kinailangan niyang makipagkasundo sa isang napakalakas na kliyente upang makabawi sa nabigong misyon. Hindi nagtagal ay pinatay niya si Eddie dahil sa galit, at sa takot ay sinabi ng sekretarya ni Eddie ang pagkakakilanlan ng dalawang killer sa tulong ng mission card na ibinigay sa kanya ni Dolores bago niya ito tuluyang pinatay. Sa bodega, sinunog ng killer ang katawan ni Eddie, at sa kalaunan ay sumakay siya ng lancha at itinapon ang abo ni Eddie sa dagat. Pagkatapos magpalipas ng gabi sa isang hotel, hinugasan ng killer ang van at naglagay ng mga bagong plaka. Sa sumunod na ilang oras, nagmaneho ang killer hanggang sa makarating siya sa Florida. Iniwan niya ang van at umupa ng kotse bago nagmaneho papunta sa bahay ng lalaking killer. Nakilala ng killer ang kanyang biktima dahil ito ay may kapansanan. Pagkatapos bumili ng mga pinamili, naghintay ang killer sa kanyang sasakyan na nakaparada malapit sa bahay. Kalaunan ay lumabas ng bahay ang kanyang target at ilang mga kaibigan, umalis sila sakay ng truck na agad silang sinundan ng killer. Sa lungsod, huminto ang truck sa labas ng isang club at pumasok ang grupo sa loob. Kaya bumalik ang killer sa bahay at naghintay hanggang sa bumalik ang kanyang target. Nang makapasok na ang lalaki sa bahay, lumapit ang killer sa bakod kung saan agad siyang tinahulan ng aso. Naghagis siya ng pagkaing may halong pampatulog, na agad naman kinain ito ng walang pag-aalinlangan ng aso. Pagkatapos maghintay ng ilang minuto ay gumana ang pampatulog, palihim siyang pumasok sa bahay. Habang isa-isa niyang hinahalughag ang mga silid ay bigla siyang hinarap ng mabangis na lalaki. Nag-away ang dalawang lalaki at sa gitna ng kaguluhan, napunta ang baril sa ilalim ng kama. Inihagis ng mabangis na lalaki ang killer sa bintana ng aparador, pagkatapos ay inihulog niya ito sa sahig upang bugbugin. Nang lumayo ang mabangis na lalaki para agawin ng baril ay sinamantala ng killer ang pagkakataong tumayo at agad siyang hinabol muli ng mabangis na lalaki. Nagpatuloy ang laban at ang killer ay hinagis sa TV. Patuloy na nagpapalitan ng suntok ang mga lalaki, at pagkatapos ng matindi at nakakapagod na labanan sa wakas ay napatay ng killer ang halimaw. Pagkatapos ay naghagis ang killer ng Molotov bomb sa bintana para sunugin ang bahay. Sa paliparan, naligo muna ang killer bago sumakay ng eroplano patungong New York. Doon siya umupa ng isa pang kotse at nagmaneho papunta sa mga suburb kung saan nakatira ang babaeng killer. Matapos uminom ng gamot para sa kanyang mga pinsala, ginugol niya ang buong araw sa paghihintay sa kanyang kotse. Kinagabihan, sa wakas ay nakita ng killer na lumabas ng bahay at agad niya itong sinundan papunta sa lungsod. Sa mga stoplight, naisip niyang barilin ito, ngunit narinig niya ang mga pulis kaya itinago niya ang kanyang baril. Kalaunan ay pumasok ang babaeng killer sa isang kainan, kaya't nagmamadali ring pumasok ang killer at naupo sa mesa nito at mabilis na kinuha ang kanyang baril. Agad siyang nakilala ng babaeng killer at humingi sa waiter ng isang bote ng whiskey, dahil gusto niyang gugulin ang kanyang mga huling sandali sa isang masarap na inumin. Nagtanong siya tungkol kay Eddie at natuwa nang malaman niyang patay na ito. Sinubukan din niyang ibahagi ang kanyang pagkain at inumin, ngunit ayaw itong hawakan ng killer. Ipinaliwanag niya na tinanggap lamang niya ang trabahong ito tulad ng ginagawa ng lahat ng mga killer.
Matapos magbahagi ng isang lumang kwento ay lumabas ang dalawa kung saan agad siyang binaril ng killer upang maiwasan ang panlilinlang ng babaeng killer. Maya-maya, dumating ang killer sa Chicago at naghintay sa labas ng isang napakagandang gusali kung saan nakatira ang makapangyarihang lalaking nagbayad para sa nabigong misyon. Pagkalipas ng ilang araw ay nagulat ang kanyang target na si Clay nang matagpuan siya sa kanyang sala. Walang ideya si Clay kung sino siya, kaya ipinakita sa kanya ng killer ang mission card. Nang maintindihan niya, ipinaliwanag ni Clay na hindi niya kinamumuhian ang mga killer dahil sa pagkabigo sa misyon. Nilinaw niya na pinayuhan lamang siya ni Eddie na kailangan linisin o patayin ang mga nagkakamali kaya niya naipag-utos ang lahat. Pinili ng killer na maniwala kay Clay at umalis na nagbabanta na babalik siya kung hindi sila titigil sa kanilang ginagawa sa kanyang buhay. Pagkatapos ng mga huling salitang yon, umalis siya. Sa elevator, sinira niya ang lahat ng mission card at kalaunan ay inihagis ang mga ito sa kalye. Pagbalik sa Dominican Republic, inalagaan ng killer ang nagpapagaling na si Magdala. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!